Celebox. Si Daisy Castro ay successful na sa buhay, ngunit bigo naman sa pag-ibig. Ang sakit-sakit. Mamatay na sana lahat ng manloloko. Minahal ko siya ng todo tapos ito lang ang isusukli niya sa akin. Si Miguel naman ay isang binatang positibo sa buhay. Nagtatrabaho bilang magsasaka at hardinero. Masipag at maasahan ng pamilyang Castro. Sasaluhin naman kita kapag nahulog ka sa akin sa kalabaw. Paano kung mag-cruise ang landas ng binatang may gustong takasan at ng dalagang may nais makalimutan? Anong connection kayang mabubuo sa pagitan nila? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Tales of Siren. Wow! Ang tamis naman yata ng ngiti mo, Doktora. Pangaasar ni Nurse Abby habang pinagmamasdan si Daisy. Tumikim si Daisy at tumuwid sa pagupo. Isinara niya ang folder na binabasa niya at binalingan ng kaibigan niyang nurse. Espesyal kasi ang araw na ito para sa akin. Tugon ni Daisy. Birthday mo ba, Doktora? Hindi. Oo nga pala no, kaka-birthday mo lang. So, anong meron? 3rd year anniversary na namin ni Sian. Ay, kaya naman pala ganyan ka makangiti. Ang tamis naman pala ng love life. Sana all na lang talaga. Ang tibay ng relasyon nyo. Nakailang palit na ako ng boyfriend pero ikaw, si Sian pa rin ng nobyo. Nakakabilib. Sana makahanap din ako ng ganyang pag-ibig. And syempre, dapat pogi rin at matangkad. Tama yan, Nurse Abby. Kung mangangarap ka na lang din naman, itodo mo na. Nagtawanan silang dalawa. Maya-maya pa ay biglang tumunog ang telepono niya. Akala niya, si Sian ang tumatawag kaya excited niya itong dinampot. Napanguso siya nang makitang pangalan na nasa screen. Oh, Doktora, bakit parang nalungkot ka dyan? Tumatawag kasi yung kapatid ko. Nakakalungkot ba yun, Doktora? May ibang tawag kasi akong hinihintay. Kanina ko pa kasi inaabangan ng tawag ni Sian. Wala pa siyang paramdam mula kaninang umaga. At hindi niya pa ako nababati sa anniversary namin. Imposible rin namang nakalimutan niya. Sa aming dalawa, mas matalas ang memorya niya. Baka naman naghahanda ng surprise para sa'yo. Proposal, ganun. Kumunot ang noo ni Daisy. Proposal? Oo, Doktora. Di ba 3 taon na kayo? Baka magpo-propose na and kaya hindi sumasagot kasi nire-ready yung venue ng proposal niya. Kapag kinasal ka, bridesmaid ako or kahit flower girl na lang, carry na yun. Tapos dapat may lumpia sa handaan, tapos paletsyon ka na rin, mga ganun. Napangiti na lamang si Daisy. Bigla niya rin tuloy na imagine ang sarili niyang naglalakad sa gitna ng aisle habang naghihintay sa dulo si Sian. Nakaramdam siya ng excitement. Napakatagal na nila at gusto niyang humantong silang dalawa sa kasalan. Nakikita na niya ang future niya kasama ito. Nagpakabisi muna siya sa trabaho pero sa isip-isip niya ay pinagdadasal niya na sana mag-message man lang ito kahit saglit. Huminga siya ng malalim at napasandal na lang sa padera. Doktora, may good news ako. Tawag sa kanya ni Abby at excited siyang nilapitan. Wala ako sa mood. Naku, sure akong sasiyak sa sasabihin ko. May naghahanap sa'yo sa lobby. Sino naman? Kuryosong tanong niya. Puntahan mo para malaman mo. Balitaan mo na lang ako Bye, Doktora. Paalam nito at dali-daling naglakad paalis. Nagtungo siya sa lobby at kagad na umaliwalas ang mukha niya nang makita si Sian. Nilapitan niya ito takmang yayakapin sana. Ngunit bigla na lamang nitong hinila ang braso niya at kinaladkad siya palabas ng ospital. Sian, hindi pa tapos ang duty ko. Teka lang, saan mo ba ako dadalhin? Naguguluhan niyang tanong. Malalim siyang napabuntong hininga.
Wait, bakit nandito kami sa parking lot? Nandito ba yung sorpresa niya para sa akin? Dito na ba siya magpo-propose? Hindi mo lang ako nakapag-retouch. Kamot-ulo niyang sinabi sa kanyang isipan. Binitawan na rin ni Sian ang kamay niya nung nakarating na sila sa walang katao-taong parte ng parking lot. May kailangan akong sabihin sa'yo, Daisy. Alam ko na, Sian, and it's a yes. Ha? Anong yes? Napalunok si Daisy. Di ba magpo-propose ka na sa akin? Kinakapal na niya ang mukha niya. Nakangiti pa siya at nilahad ang kanyang kamay. Yes na yes, Sian. I will marry you. Daisy, hindi ako magpo-propose sa'yo. Namutla siya. Wala akong balak. Walang kasal. Wala yun sa plano ko. Okay, gets ko na walang proposal na mangyayari ngayon. And okay lang sa akin, pero anong sinasabi mo na wala sa plano mong pakasalan ako? Wala pa or wala talaga, Sian? Umiwas ng tingin si Sian. Hindi ko nakikita ang future ko na kasama ka, Daisy. Talaga ba? Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo, ha? Bakit pa tayo nagtagal ng 3 taon kung hindi mo naman pala ako kasama dyan sa future na yan? Pasensya ka na. Gusto ko ring sabihin sa'yo na ito nang huli nating pagkikita. Parang sasabog na ang utak niya sa dami ng naririnig niya mula kay Sian. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap lang ay mawawasak ang mundo na binuo nilang dalawa sa loob ng 3 taon. Ganon na lang yun? Bakit ha? Okay naman tayo ah. Mukhang masaya ka naman sa akin at wala naman tayong pinag-aawayan, Sian. Bakit naman ganito? Bakit biglaan? Huwag mo naman akong bitawan, no? Huwag mo akong iwan sa ere. Please pag-usapan natin to. Pilit niyang hinahawakan ang kamay nito, pero hinahawi lang ito ni Sian. Ano bang problema, ha? Nakabuntis ako. At doon na tuluyang nanghina si Daisy. Napahawak siya sa pader at galit na tiningnan si Sian. Ano? Sinong nabuntis mo? Si Maria. Hindi ba pinsan mo yun? Hindi ko siya pinsan. Sinabi ko lang yun para hindi ka maghinala. Mahal ko si Maria at magkakapamilya na kami. Kaya sana, hayaan mo na ako. Tapusin na natin kung ano mang meron sa atin. Ayokong lumaki ng walang ama yung anak namin. Joke ba to? So, kayo masaya tapos ako miserable? Gusto mong hayaan ko kayo after nyo akong lukuhin? At talagang nagbunga pa ang kalukuhan nyo. Happy family! Sana all, hindi ba? Kaya naman pala, ang dali lang sayong bitawan ako. Kasi may naghihintay na palang iba sayo. Masisisi mo ba ako, Daisy? Palagi kang busy. Nakakasawa na rin manlimos ng oras mula sayo. Okay, sige. Break na kung break. Pero hayaan mo sana kung bigyan ka ng regalo bago man lang maghiwalay ang landas natin. Sumilay ang ngiti sa labi ni Sian. Hilaw ding umiti si Daisy at bigla na niya lang itong sinapak. Tumama pa ang kamao niya sa mismong ilong ni Sian. Happy anniversary ha! Salamat na lang sa lahat! Singhal niya at sinampal pa ito bago niya tinalikuran. Pag-uwi niya sa kondo niya ay doon palang tuluyang umagos sa mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Binuksan niya rin ang lahat ng alak na nakatago sa kanyang cabinet. Para siyang batang umangawa habang nakahiga sa sofa at hawak-hawak ang bote ng alak. Ang sakit-sakit. Mamatay na sana lahat ng manloloko. Ang kapal ng mukha niyang lokohin ako. Binigay ko sa kanya ang lahat. Minahal ko siya ng todo. Tapos ito lang ang isusukli niya sa akin. Natigilan siya sa pagdadrama nang biglang tumunog ang cellphone niya. Pinunasan niya agad ang luha niya nang mag-flash sa screen ang pangalan ng kapatid niyang si Dory. Hi big sis, bakit naman ang tagal mong sumagot? At tinawagan rin kita kanina pero hindi mo pinansin. Bungad ni Dory. Bakit ka napatawag? May emergency ba? Emergency agad? Hindi ba pwedeng mangangamusta lang ako sa pinakamamahal kong kapatid? So, kumusta ka nga dyan? Oh, okay lang naman. Buhay pa.
Umiiyak ka ba? Bakit ganyan ang boses mo? Hindi. Ay sus, kabisado kita Ate Daisy. May problema ka nga. Magkwento ka na. Hindi kita huhusgahan. Wala na kami ni Sian. Di mabuti. Dory? Ate, hindi naman talaga ako boto sa lalaking yun kahit sa simula pa lang. May nasa-sense talaga kasi akong something sa lalaking yun. Hindi ko nga gets kung bakit kayo nagtagal nun. Hindi rin naman siya ganun kagwapo at ang baduy niyang manamit. Bahagyang natawa si Daisy. Bakit pala kayo naghiwalay? Nakikita ko yung mga post mo sa social media. Mukha naman kayong okay. Nakabuntis siya at mas pinili niya pa yung babaeng yun kaysa sa akin. Aba, loko yan ah. Ang kapal naman yata ng mukha niyan. Babiyahe ako ngayon papunta dyan sa Manila at kakaratingin ko yung lalaking yan. Papaulanan ko rin ng suntok. Ibigay mo nga sa akin ang address niyan. Aabangan ko yun sa kanto. Relax, Dory. Nakaganti na ako sa kanya kanina. Sinapa ko siya at sinampal. Well, hindi pa sapat yun. Tama lang din na pinili niya yung babaeng yun kesa sa'yo, no? Alangan namang ipagsiksikan pa niyang sarili niya sa'yo. Hindi ka niya deserve, ate. Maganda ka. Mayaman at matalino. Marami ka pang makikilala. Tutulungan kitang makahanap ng love life. I got you. Kakawasak lang ng puso ko. Gusto mo ulit ipawasak sa iba? Wala na muna sa plano ko yung love life na yan. Pas na muna ako. Umuwi ka kaya dito sa probinsya, ate. Itagay natin yan. Alak lang ang katapat niyan. Tutulungan kitang mabura yung pangit na siya na yun sa isipan mo at puso mo. Umuwi ka bukas, ha? Akong bahala sa'yo. Sinunod niya ang payo ni Dory. Lumiban muna siya sa trabaho at umuwi sa probinsya nila. Masama pa rin ang loob niya sa paghihiwalay nilang dalawa ni Sian. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa manibela at mabilis din ang kanyang pagmamaneho. Makakalimutan din kita, Sian. Lilipas din tong sakit na nararamdaman ko. Hindi na ulit ako magsasayang ng luha sa'yo. Saad niya sa kawalan. Malakas siyang napasigaw at napapreno ng biglaan dahil bigla na lamang tumawid sa daan ang isang kalabaw. Nagulat ang kalabaw at nalaglag ang sakay nitong lalaki. Munti ko na siyang mabangga. Kasalanan mo to, Sian. Aniya at kagad na bumaba sa kaniyang kotse. Nilapitan niya ang lalaki para tignan ito. Nakahiga ito sa kalsada at dumadaing. May ilang sugat din ito. Hindi ka naman kasi tumitingin sa dinadaanan mo eh. Litanya niya. Nag-angat ito ng tingin sa kanya. Hindi mo man lang ako kakamustahin, miss. Talagang sesermonan mo pa ako. Sa ating dalawa ikaw nga itong mabilis ang magpatakbo. Alam mo naman palang mabilis ang pagpapatakbo ko. Bakit tumawid ka pa? Masama ang tingin nila sa isa't isa. Broken-hearted si Daisy at mainit ang ulo niya ngayon. Malas lang talagang lalaking ito dahil siya patuloy ang napagbuntungan ng galit niya. Patingin nga ng sugat mo. Kailangan natin gamutin yan. Hinawi ng lalaki ang kamay niya. Tumayo ito at naglakad papalapit sa kalabaw. Ayos lang ako. Malayo sa bituka to. Doktor ako at tungkulin kong tulungan ka. Sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa ospital. Ayoko. Kung ayaw mo sa ospital, sumama ka na lang sa bahay namin. Doon kita gagamutin. Ayoko rin namang iwanan ka ng ganyan ang kalagayan mo. Huminga ng malalim ang lalaki at pumayag na rin. Paano nga pala yung kalabaw mo? Hindi yan kakasya sa kotse ko. Dapat pagkasyahin mo. Napakurap si Daisy. Biro lang. Itatali ko na lang siya doon sa puno at babalikan ko rin mamaya. Paliwanag ng lalaki at nauna pang sumakay sa kotse. Pareho silang walang imik habang nasa biyahe. Makalipas ang 10 minuto ay nakarating na rin sila sa kanilang destinasyon. Dito ka nakatira? Gulantang na tanong ng lalaki habang palipat-lipat ang tingin sa bahay at kay Daisy. Oo, bakit? May problema ba? Napulunok ang lalaki. Napairap naman si Daisy. Let's go. Sumunod ka sa akin. Sabi niya at nauna na siyang bumaba ng kotse. Hindi pa man siya nakakapasok ng bahay
ay sinalubong na agad siya ng kapatid niyang si Dory. Muntik pa siyang matumba sa biglaang pagyakap nito. "Big sis! I miss you!" Ani Dory at pinupog siya ng halik. "Halata talagang broken-hearted ka no? Nakasimangot ka't hindi fresh tingnan. At saka bakit naman naka-black lipstick ka? Pinagluluksan mo bang namatay mong pag-ibig? Gusto mong ikaw ang pagluksaan?" Pambabara niya kaya napangiwi si Dory. "Over naman sa pagluksaan. Kay Sian ka dapat nagsusungit, hindi sa akin." Anito at napatingin sa lalaking kasama niya. "Oh, Miguel, bakit magkasabay kayong dumating ni Ate Daisy? Nakita rin kitang bumaba sa kotse niya." Usisa pa nito at palipat-lipat ang tingin sa dalawa. Nagkasalubong ang kilay ni Daisy. "Kilala mo to?" Tanong niya sabay turo kay Miguel. "Oo naman Ate Daisy, ilang buwan na rin naninilbihan dito si Miguel. Hardinero natin siya. Siya nag-aalaga sa mga taniman dito sa bahay at tumutulong din siya sa sakahan. Isa siya sa pinakamasipag nating magsasaka. So, bakit nga kayo magkasama?" Munti ko na siyang masagasaan. Tipid na tugon ni Daisy. Hinagod ng tingin ni Dory si Miguel. "Sure ka bang muntik lang? Bakit napakarami niyang sugat?" "Nakasakay kasi siya sa kalabaw, tapos nalaglag. Mamaya na tayo magdaldalan, Dory. Kailangan ko muna siyang gamutin." Pinaupo niya sa sofa si Miguel at kagad niyang kinuha ang mga gamit niya at sinimulan na ang paggamot. Nakaupo naman sa kabilang sofa si Dory at pinapanood sila. "Pagkatapos mo dyan, Miguel, magpahinga ka na muna ngayong araw. Tsaka ka na bumalik sa trabaho kapag maayos ng pakiramdam mo." Payo ni Dory. "Hindi na kailangan, Ma'am Dory. Kaya ko namang tapusin ang trabaho ko ngayong araw. Hindi rin naman malala itong sugat ko at hindi na rin gaanong masakit ang tuhod at likod ko." Ang tigas ng ulo. Ismid ni Daisy. "Kailangan mo magpahinga at kailangan mo ring magpunta sa ospital para ma-check kung wala ba talagang nabaling buto dyan sa katawan mo. Masyadong malakas ang impact ng pagkakalaglag mo kanina. Kung pinoproblema mo ang gagastusin sa ospital, ako nang sasagot sa lahat." Litanya ni Daisy. "Kung gusto mo pwede pa kitang samahan sa ospital at..." "Hindi na, doktora. Mauna na rin ako." Pagmamatigas ni Miguel at umalis na. "Hayaan mo na siya, ate. Ganyan talaga si Miguel. Kahit nga nung nabago ko ang ulo niya 2 months ago, hindi rin siya pumayag na dalhin namin siya sa ospital. Kahit rin nung nagkasakit siya. May trauma siguro sa ospital niyang si Miguel kaya ganun." Mapagkakatiwalaan ba siya, Dory? Halatang hindi siya taga rito. Na-check mo ba kung may criminal record siya? O kung saan lugar siya galing at... Ate, kumalma ka. Mapagkakatiwalaan siya. Maayos din siya sa trabaho tapos pogi pa. Charot. And pamangkin siya ni Aling Rosalinda, yung kaibigan ni Mama. Alam kong mainit ang ulo mo dahil sa pinagdadaanan mo ngayon. Pero wag mo naman sana ang pagbuntungan si Miguel. Pangangatuwiran ni Dory. Si Daisy ang panganay sa kanilang magkakapatid. At 33 years old na siya. May 2 siyang kapatid na sina Dory at Darlene. Ang bunso nilang si Darlene ay nag-aaral pa sa kolehiyo. Sa tagal niyang nawala, labis na natuwa ang pamilya niya nang muli siyang nakasama. Nung sumapit ang gabi, nakatambay siya sa balkonahe ng kaniyang silid. Uulan yata ngayon. Wala akong nakikitang star sa langit eh. Saad ni Dory na bigla-bigla na lang sumulpot sa tabi niya. May dala itong 4 na bote ng alak. "Oh, itagay na natin to. Shot puno na." "Ang dami naman niyang dala mo." Inabot sa kanya ni Dory ang 3 bote. "Siyempre para makalimot ka kaagad. Para mamanhid ng gusto yung puso mo at makalimutan mo yung sakit na dinulot sa'yo ni Sian pangit." Kahit naman malasing ako ngayon, maalala ko pa rin siya bukas, Dory. Napakatagal din ang pinagsamahan namin ni Sian. Hindi ko siya makakalimutan ng ganun-ganun lang. Ewan ko naman kasi sa'yo, ate. Paano mo ba kasi natagalan yun? Kung hindi lang kita mahal, malamang sa malamang, tinutulan ko na yung pagmamahal niyo noon. Nung una mo siyang dinala rito sa bahay, banas na banas talaga ako. Masyado siyang mayabang. Oo, gwapo siya. Pero hindi naman super duper extra mega gwapo, no? Mas gwapo pa rin si John Lloyd Cruz kesa sa kanya.
Tama lang talaga na wala na siya sa buhay mo. Ikaw ba, Dory? Paano mo nakalimutan agad yung ex mo? Ang tagal nyo rin nun, di ba? Usisa ni Daisy. Naibuga ni Dory ang iniinom niya. Umupo pa ito at napahawak sa railings. Bakit napunta sa akin ang usapan? Love life mo dapat ang pinoproblema natin ngayon. Palusot pa ni Dory at hindi na ito makatingin ng diretso sa kanya. Kagad na sinundot ni Daisy ang tagiliran nito. Uy, affected ka pa rin. Mahal mo pa yun, no? Ang lakas ng loob mong payuhan ako mag-move on. Ikaw nga mismo dyan nahihirapang kalimutan yung ex mo. Naka-move on na kaya ako? Depensa ni Dory at napalunok. Madali lang naman kasi maka-move on, Ate Daisy. Isipin mo na lang na patay na siya at inuud na sa ilalim ng lupa, ganun. Effective yun, promise. Malakas na natawa si Daisy. Sige, try ko yan. Pero parang may hirapan ka, ate. Bakit naman? Ang sabi mo madali lang. Kasi may hirapan kang i-imagine na inuud siya kasi mukha na siyang uud eh. Hirit ni Dory at halos sumakit na ang tiyan nila kakatawa. Bakit hindi niyo ko sinasali sa banding niyo? Pagsingit ni Darlene at pumagitna ito sa kanila. Nakanguso ito at napatingin sa hawak nilang mga alak. Bakit kayo umiinom? Broken-hearted. Bago pa man matapos sa pagsasagot si Dory, ay tinakpan na ni Daisy ang bibig nito. Pasmado talaga yung bibig mo kahit kailan, Doriana Marie Castro. Saway ni Daisy at pinandilatan ito ng mga mata. Ano bang lasa ng alak? Inosenteng tanong ni Darlene. Magkasabay na napailing sina Dory at Daisy. Huwag mo nang itanong, Darlene. Mas okay na hindi mo alam. Tsaka ka na uminom kapag graduate ka na. Nakakasira ng buhay ang alak. Ani Daisy at marahan itong tinapik sa ulo. Kinaumagahan late nang nagising si Daisy. Malalang hangover ang inabot niya dahil sa dami ng pinainom ni Dory sa kanya kagabi. Ang sakit ng ulo ko. Parang mabibiyak. Reklamo niya at napasandal na lang sa pader. Nakangising dumaan si Dory sa kanyang harapan. Masakit ang ulo mo? Eh di tanggalin mo. Swestyo nito at kagad na lumayo sa kanya bago pa niya ito masabunutan. Igagawa na lang kita ng sabaw, big sis. Huwag na, baka lagyan mo pa yun ng lason. Arte ah, kung gusto ko mangwakasan yung buhay mo, hindi ko mag-e-effort maglagay ng lason, no? Bakit pa kita lalasunin kung pwede ko namang takpan ng unan yung mukha mo habang tutulog ka? Pabirong hirit ni Dory. Alam mo ikaw, sobrang sama mo talaga sa akin. Nagtataka na tuloy ako kung kapatid ba talaga kita. Hindi ko nararamdaman ang pagmamahal mo sa akin. Joke lang naman, Ate Daisy. O siya, ipagtitimpla na lang kita ng kape. Yung mapait para matanggal yung amots mo. Babush! Naglakad si Daisy palabas at tumambay na muna sa terrace. May rocking chair doon, kaya doon siya pumesto. Magandang umaga, doktora. Masiglang bati ni Miguel. Naghubad ito ng sombrero at ninitian siya. Walang maganda sa umaga ko. May problema ka ba, doktora? Baka pwede akong makatulong. Oo, may problema ako at hindi ka makakatulong. Asik niya. Bigla siyang nakonsensya sa pagsusungit niya. Hinagod niya ng tingin si Miguel para itong maamong tuta sa harapan niya. I'm sorry. Marami lang kasi akong iniisip and wala ako sa mood para makipagtsikahan sa'yo. Hays, kamusta na nga palang sugat mo? At masakit pa ba ang katawan mo? Okay na ako, doktora. Malayo naman sa bituka eh. Salamat nga pala sa pagtulong sa akin. Umiwas lang ng tingin si Daisy at muli na namang naisip si Sian. Nakakainis ka! Sigaw niya at sinabunutan ng kanyang sarili. Gulat siyang nilingon ni Miguel. Teka, doktora. Wala naman akong ginagawa. Bakit ka naiinis sa akin? Hindi ikaw yung sinasabihan ko. Para yun kay Sian.
Luminga sa paligid si Miguel. Sian? Sino yun? May nakikita ka ba na hindi ko nakikita, doktora? Kagaya ng mga multo? Wala siya dito, okay? Hindi siya multo. Si Sian, yung ex ko. At siya rin yung rason kung bakit umuwi ako dito. Bakit ba ako nagkikwento sa'yo? Hindi naman tayo close. Bumalik ka na nga lang sa trabaho mo. Paliwanag niya at malalim siyang napabuntong hininga. Nagpaalam na rin si Miguel. Hoy, rinig na rinig ko ang boses mo hanggang sa kusina. Si Miguel ba yung kausap mo kanina? Bakit parang inaaway mo na naman siya, ate? Usisa ni Dory at inabot sa kanyang isang tasa ng mainit na kape. Aray! Ang init, Dory! Naghihirap na ba ulit tayo? Bakit walang hawakan yung mug natin? Nabasag eh, at saka yung maayos at magaganda nating baso. Itinago ni Mama. Dapat raw, nilalabas lang yun kapag may mga bisita. Kamot ulong tugon ng kanyang kapatid. So, balik tayo kay Miguel, ate. Bakit inaaway mo na naman siya? Hindi ko siya inaaway. Pero ang sungit-sungit mo sa kanya, kahapon ka pa ganyan. Ang malas ni Miguel, sa kanya napupuntang galit mo kay Sian. Napanguso si Daisy at kagad na hinanap ng mga mata niya si Miguel. Nakita niya itong nagdidilig ng mga halaman. You're right. Napasobra talaga ako sa kanya. Ewan ko ba? Kumukulo ang dugo ko kapag may ibang kumakausap sa akin. Bakit parang hindi naman yata kumukulo yung dugo mo kapag kinakausap kita? Siyempre, matagal nang kumulo. Ismid ni Daisy at malakas na natawa si Dory. O baka naman type mo lang talaga si Miguel, ate. Sa bagay, may face card din naman talaga tong si Miguel. Kunwari hate mo siya pero gusto mo na pala. Sira, 2 araw ko pa lang siyang kilala tapos gusto agad? Pwede naman yun ah. Wala nang imposible sa panahon ngayon. May love at first sight pa nga, diba? Giit pa ni Dory at ngumisi. Parang bagay naman kayo ni Miguel. Gwapo siya, pangit ka, opposite sa truck. Kung may pangit man dito, ikaw lang yun, Dory. Biyernes ng hapon, napagpasya ni Daisy na maglakad-lakad muna. Nababagot na kasi siya sa loob ng bahay nila. Wala siyang kasama roon bukod sa chef at mga katulong nila. Ang mga kapatid niya kasi ay abala sa pag-aaral at pagtatrabaho. Samantalang ang kanyang ina naman ay nasa mga amiga nito. Naglalakad siya sa gilid ng palayan. Nakangiti niyang niyakap ang kanyang sarili nang maramdaman ang malamig na ihip ng hangin. Tumingala siya sa langit at nakita ang papalubog na araw. Naghahalo na rin ang kulay kahel at asul na kalangitan. Ang ganda! Mangha niyang sambit at tumigil siya sa paghakbang para lang pagmasdan ito ng mabuti. Doktora. Ay, kalabaw! Gulat niyang sinabi nang makita ang kalabaw sa tabi niya. Nakasakay na naman doon si Miguel na seryosong nakatingin sa kanya. Pwedeng ilayo mo yung kalabaw mo sa akin? Aniya. Bumaba sa kalabaw si Miguel at tinali na muna ito sa gilid. Nang matapos ay nilapitan na siya nito. Magandang hapon, doktora. Bakit nandito ka? At bakit mag-isa ka lang? Namiss ko kasi na gusto ang lugar na to. Kaya gusto ko lang tingnan kung marami na bang nagbago rito. Himala. Ha? Anong himala? Himala na hindi mo ako sinusungitan. Pasensya na nga pala sa inasal ko nung mga nakarang araw. Bigla niyang tinaas ang isa niyang kamay na para bang manunumpa siya. Pero promise, hindi talaga ako masungit. Well, minsan. Gusto mo bang samahan kitang maglibot, doktora? Pwede tayong sumakay sa kalabaw ko. Magrereklamo na yung kalabaw kapag 2 tayong sumakay sa kanya. Haggard na siya oh. Kailangan niya na magpahinga. Malakas yan si Brandon at kakapahinga lang niya. Brandon? Binigyan mo talaga ng pangalan niyang kalabaw mo? Bagay naman sa kanya, diba? Tunog matikas. Ano na, doktora? Payag ka na bang samahan kita? Tapos ka na ba sa trabaho mo? Siyempre, doktora. Pauwi na nga ako sa amin Pero nadaanan kita. Sige, payag na ako.
Pero wag na tayong sumakay dyan sa kalabaw mo. Natatakot ako eh. Baka mahulog lang ako. Sasaluhin naman kita kapag nahulog ka sa akin, sa kalabaw. Napakurap si Daisy. Naglahad ng kamay si Miguel at inalalayan sa nitong makasakay. Muntik pa siyang malaglag. Mabuti na lang at nahawakan nito ang bewang niya. Nung nakapwesto na siya, ay sumakay na rin si Miguel at hinawakan ng tali. Hala, wala na pala dyan yung kubo ni Mang Cardo? Puna niya sa kalagitnaan ng paglilibot nila. Oo. Pinag-iba nung nakaraang buwan. Ibinenta na kasi ni Mang Cardo ang lupang kinatitirikan ng kubo. At ipinag-iba ng bagong may-ari. Nakakalungkot naman. Marami kaming memories sa kubo na yan eh. Nung mga bata pa kami. Madalas kami dyan ni Dory. Kasama namin yung iba pa naming kababata tapos naglalaro kami ng bahay-bahayan. Ako nga palagi yung lola. Pero ang saya ng mga panahong yun. Tapos ginagawa rin namin yung tindahan. Nagbibenta kami ng buhangin. Kunwari bigas yun. Tapos mga dahon na tinutusok namin ng stick para kunwari barbecue. At naalala ko pa na dahon ng bayabas yung ginagamit naming pambayad. Nakalbo nga yung puno ng bayabas ni Aling Lupe sa dami ng kinukuha namin araw-araw eh. Masayang pagkikwento ni Daisy. Kung nalaman ko lang na ibinibenta pala ni Mang Cardo, siguro ako yung unang bumili. Nakangiti lang si Miguel habang pinapakinggan ang kwento niya. Hala, may second floor na palang bahay ni Aling Bebang? Asensado na rin talaga sila. Nakakatuwa naman. Balita ko, nakapangasawa ng kanu yung anak niyang si Daisy. Kapangalan ko pa. At saka ang laki na ng tindahan ni Mang Yugo. Last punta ko dito, hindi pa yan ganyan. Huminto muna tayo sa kanila. Mabait yan si Mang Yugo eh. Alam mo ba, nung mga bata pa kami, palagi kaming inuutusan ni Mama na mangutang sa kanya. Sa lahat ng tindahan sa lugar na to, si Mang Yugo lang ang nagpapautang. Bumaba na sila ng kalabaw. Excited na nilapitan ni Daisy si Mang Yugo habang tinatali naman ni Miguel si Brando. Doc Daisy, magandang araw. Mabuti naman at napadaan ka rito sa tindahan ko. Puno ng galak si Mang Yugo. Magandang araw din po, Mang Yugo. Ikinagagala ko pong makita ulit kayo. Pabili po kami ng 2 soft drinks. Pakilagay na lang po sa plastic. Tugon niya at sananyasang lumapit si Miguel. Hindi ako nagsisoft drinks. Saad ni Miguel. Napakamot ng ulo si Daisy at tubig na lang ang binili niya. Gusto kong gawing memorable ang stay ko rito sa probinsya para naman masulit ko ang leave ko. Ano pa bang magandang pasyalan dito bukod sa bayan? Ay, alam ko na. Maghanap tayo ng alitap-tap, Miguel. Nung mga bata pa kami, mahilig kaming manghuli ni Dory ng mga ganun eh. Pero, may mga alitap-tap pa ba ngayon? Napangiti si Miguel. May alam akong lugar. Pwede kitang dalhin doon. Safe naman ba yan? Oo naman, doktora. Akong bahala sa'yo. Pagkatapos nilang tumambay sa tindahan ni Mang Yugo ay pinuntahan na nila ang lugar na sinasabi ni Miguel. Hindi mo naman sinabi na sa gubat pala tayo pupunta. Natatakot ako. Paano kung may oso o baboy mo pala rito? Ayoko malapan ng buhay, no? Aniya at napakapit sa damit ni Miguel. Dito lang kasi maraming alitap-tap. Biglang umalulong ang mga aso. Mas lalong natakot si Daisy at wala sa sariling napayakap kay Miguel. Tumikim ang binata kaya hiyang-hiya siyang umusog palayo. Sorry, nadala lang ng emosyon. Hala, tama ka nga. Ang daming alitap-tap. Aniya at nauna sa paglalakad. Dapat pala, nagdala tayo ng garapon. Gusto kong manghuli. Masama yun. Ilalayo mo ang alitap-tap sa pamilya nila. Alitap-tap napping ang tawag doon. Natawa si Daisy. Mag-wish ka. Biglang sinabi ni Miguel at naglahad ito ng kamao. Ha? Bakit naman ako mag-wish dyan sa kamao mo? May alitap-tap sa loob nito. Ikaw pala yung masama eh. Bawal ilagay sa garapon pero pwedeng ilagay sa kamao? Pakawalan mo yan. Baka mamatay yan. Magiging cargo de konsensya pa natin yan. Baka sugurin tayo ng pamilya niyan, Miguel. Doktora, may kasabihan kasi ang matatanda na
tumutupad ng kahilingan ng mga alitaptap. Pagkatapos mong mag-wish, pakakawalan ko rin to. Sige, mag-wish na ako bago pa mamatayan. Tugon niya at pumikit na. Okay, tapos na ako mag-wish. Pakawalan mo na yan. Kumunot ang noo ni Daisy nung pinakawalan na ni Miguel ang alitaptap. Teka, bakit hindi yun umiilaw? Lamok pala yung nahuli ko, doktora. Pasensya na. May pa-wish-wish pa ako tapos lamok lang pala yun? Paano matutupad ang wish ko niyan? Hiniling ko pa naman na sana mapangasawa ko si Piolo Pascual. Paano pa matutupad yun? Umupo na muna sila sa ugat ng malaking puno habang tahimik na pinagmamasdan ang mga alitaptap. Hindi maalis ang ngiti sa labi ni Daisy. Aliw na aliw siya sa liwanag ng mga ito. Biglang tumunog ang telepono niya. Nag-text si Dory. Hinahanap nila ako sa bahay. Tara na Miguel, umuwi na tayo. Naglakad na lang sila pauwi dahil nakita nilang pagod na ang dala nilang kalabaw. Nabanggit sa akin ni Dory na pamangkin ka pala ni Aling Rosalinda. Ngayon ko lang nalaman na may pamangkin pala siya. Anak ka ng pinsan niya, di ba? Sinong pinsan ba? Diretso lang sa daan ang tingin ni Miguel. Ilang segundo pa bago ito tumango. At saka ngayon ka lang napadpa dito. Saan lugar ka ba nakatira dati? Mukhang uul na. Magmadali na tayo, doktora. Pag-iiba ni Miguel sa usapan. Pagdating niya sa bahay, ay kagad siyang sinalubong ng mapang-usisang tingin ni Dory. Kanina pa pala siya inaabang nito sa pinto. Nakita ko yun Saad ng dalaga at siniko siya. Ano namang nakita mo? Inihatid ka ni Miguel. Bakit magkasama kayo ng gantong oras? Huwag kang malisyosa, Dory. Halas siya. Wala pa naman akong sinasabi. Tinatanong ko lang kung bakit kasama mo siya. Hindi ba imbero na ka sa kanya? Bati na kayo? Hindi naman kami nag-away. Anong hindi? Sinusungitan mo kaya siya? Oo na, okay na kami. Nag-sorry na ako sa kanya. Saan nga kayo galing? Nag-date? Loko, bakit naman kami magdi-date? Sinamahan niya lang akong mamasyal. Di-date nga yun. Hindi nga kasi, ang kulit mo no? Ay sus, ang bilis mo namang nakamove on kay Sian. Very good yan. Mas okay naman si Miguel kasa sa ex mo no? Boto ko kay Miguel, 5-star siya sa akin. Binatukan niya si Dory. Kung ano-ano na lang talagang lumalabas dyan sa bibig mo. Ang mabuti pa, kumuha ka ng tape sa cabinet at i-tape mo yung bunganga mo. Magkwento ka na kasi ate. Anong ginawa niyo? Namasyal nga. Namasyal saan? Marami. Aabutin tayo ng umaga kung iisa-isahin ko pa. Willing naman akong makinig kahit abutin pa tayo ng umaga. Napailing na lamang si Daisy at nilampasan ito. Isang umaga, habang naglilibot siya sa garden nila, ay isang notification ang natanggap niya. Kagad niya itong pinindot at bumungad sa kanyang litrato ng ex niya kasama ang bago nitong girlfriend. Nanginginig ang kamay niya habang zinuzoom yung picture. At talagang nakangiti pa kayong dalawa. Ako na nga itong nasaktan. Kayo pa yung masaya? At bakit pa nakakatanggap pa ako ng notification galing sa kanila? Ibablock ko na kayo, mga pangit. Bumigat ang paghinga niya. Muli na namang kumulo ang dugo niya. Sa sobrang inis niya, ay naibato niya ang kanyang cellphone. Ngunit sakto namang dumaan si Miguel kaya tumama ang cellphone niya sa noo nito. Aray! Ani Miguel at saglit na nahilo. Napaupo ito sa damuhan. Miguel! Sorry! Mabilis niya itong nilapitan. Okay ka lang? May nakikita akong stars. Umiikot sila sa ulo ko. Nihilo ako. Sa tanang buhay ko ngayon pa lang ako tinamaan ng lumilipad na cellphone. Pasensya na talaga. Ikaw naman kasi. Bakit kasi dumaan ka pa dyan? Pwede namang dun sa kabila. Kukunin ko kasi yung host, doktora. Magdidilig sana ako ng halaman. Wala naman kasing host dun sa kabila eh. Fine. Kasalanan ko na. Awat ni Daisy at hinawakan ang noo nito. Ang laki ng bukol mo. Sumama ka sa akin sa loob. Lalagyan natin yan ng yelo. Hindi na kailangan, doktora. Malayo naman to sa bituka at
Sasama ka sa akin sa loob o dadalhin kita sa ospital. Mamili ka. Mabilis na tumayo si Miguel at nauna nang papasok ng bahay. Tara na, doktora. Saan ba nakalagay yung yelo? Anito. Sinundan niya si Miguel at pinaupo sa stool. Tsaka niya ito binigyan ng cold compress. Yung cellphone mo nga pala. Saad ni Miguel at binalik na ang cellphone niya. Umirap si Daisy at padabog nitong nilapag sa mesa. Ang init naman yata ng ulo mo, doktora. Bad trip kasi. Nakakainis ang araw na to. Aniya at napabuntong hininga siya. Dapat siguro ipasok ko sa ref yung ulo ko para lumamig-lamig na. Tinitigan siya ni Miguel. Ano namang tinitingin-tingin mo dyan? Huwag mo akong titigan. Sayang ang ganda kung palagi ka namang nakasimangot. Pinamulahan ng pisngi si Daisy. Mabuti pa sumama ka sa akin, Miguel. Saan naman? Basta. Sagot niya at hinila na ito. Kumunot ang noo ni Miguel dahil kinaladkad siya ni Daisy paakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Teka, bakit dito? Anong gagawin natin sa taas? Shh! Huwag kang maingay. Baka magtaka ang mga maids. At saka baka magising mo si Mama. Ano ba kasing gagawin natin dito? At bakit kasama ako? Ngumisi lang si Daisy at tumigil sila sa harap ng isang kulay puting pinto. Binuksan niya ito at sinenyas ang pumasok si Miguel. Pumasok ka na. Ha? Kaninong kwarto ba yan? Sa akin. Namutla si Miguel. Uuwi na ako, doktora. Hinarangan ito ni Daisy. Hindi ka uuwi. Papasok ka o kakalad ka rin kita. Ano ba kasi ang gagawin natin dyan sa kwarto mo? Pumasok ka na para malaman mo. Wala nang nagawa pa si Miguel at sinunod na lang ang sinabi niya. Mabagal itong naglakad papasok sa kanyang silid. Kagad na gumala ang mga mata nito sa paligid. Ano ba kasing ginagawa ko dito, doktora? Humakbang si Daisy papalapit kay Miguel. Napatras naman si Miguel hanggang sa bumagsak ito sa kama. Doktora, mapag-uusapan naman natin to. Kung gusto mo talagang gawin natin, pagbibigyan kita. Maghubad ka. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Ang sabi ko maghubad ka. Hubarin mo yung t-shirt mo. Pero bakit? Maghuhubad ka o huhubaran kita? Hubaran mo na lang ako. Napalunok si Daisy. Biro lang. Sige, ako nang maghuhubad ng damit ko. Mabilis na nagtanggal ng t-shirt si Miguel. Maghuhubad na rin sana ito ng short at brief pero kagad niya itong inawat. Sandali! Bakit ka naghuhubad ng short? Kabado niyang sinabi. Hindi ba to kasali? Malakas na natawa si Daisy. Bakit ka tumatawa? Anong nakakatawa? Ano bang iniisip mong gagawin ko sa iyo, Miguel? Napaiwas ng tingin si Miguel at napakamot ng ulo. Kung ano man yung nasa isip mo, hindi nang binabala ko, okay? Paliwanag niya at napasulyap sa abs ni Miguel. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang init. Pinaypayan niya ang kanyang sarili at kinuha ng kanyang mga gagamitin. Umupo ka ng maayos sa kama at saka mag-pose ka. Para saan? Ngumiti si Daisy at pinakita ang painting materials niya. Hinila niya na rin papunta sa harapan ni Miguel ang malaking canvas board. Ipipaint kita. Ikaw ang gagawin kong model sa latest painting ko. Ipipaint mo lang ako? Walang ano? Anong mo lang? Dapat maging thankful ka. Isang malaking pribilehiyo ang may pinta ng isang Daisy Castro. Sige na, mag-pose ka na. Yung maganda ha? Hindi pa rin kumikilos si Miguel. Huwag kang mag-alala, okay? Marunong ako mag-paint at saka babayaran man kita pagkatapos nito. Bukod sa pagiging doktor, magaling din si Daisy sa larangan ng pagpipinta. Ito ang naging libangan at pampakalma niya. Napagtanto niya kasi na maganda ang features ni Miguel, kaya perfect itong gawing model sa painting niya. In fairness ha, ang tangos ng ilong mo. Komento niya. Ganyan din katangos yung ilong ng ex ko. Nakakainis? Naaalala ko na naman siya.
Pinipilit ko naman nakalimutan siya eh. Pero kapag mag-isa ako, naalala ko siya. Tapos kanina, nakita ko yung pinost niyang picture kasama yung bago niyang girlfriend. Actually, hindi niya yung bagong girlfriend kasi naging sila na habang kami pa. Ang sakit, di ba? Pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan namin, napakadali lang sa kanyang lokohin at saktan ako. 3 years yun. Napakatagal ng pinagsamahan namin. Papatak na sana ang luha niya pero may napagtanto siya. Bakit ko ba ito sinasabi sa'yo? Ano naman ang pakialam mo sa love life ko, di ba? Hais, bakit ba kasi pareho kayo ng ilong? Naalala ko tuloy siya. Wala namang problema sa akin kung ikikwento mo yan, doktora. Handa naman akong makinig. May girlfriend ka na ba, Miguel? Kaagad na umiling si Miguel. Pero kung may girlfriend ako, hindi ko siya magagawang lokohin. Matagal na napatitig si Daisy sa kanya. Sana ganyan na rin ang mindset ni Sian. Sana makahanap ako ng masigit pa sa kanya. Yung lalaking mamahalin ako ng buo at hindi pagpapalit sa iba. At yung lalaking tutulungan akong makalimutan siya. Bihira na lang ang ganung lalaki. Bigla na lamang tumayo si Miguel at humakbang papalapit sa kanya. Tumigil ito sa harapan niya at marahang hinaplos ang pisngi niya. Kung ako siya, hindi kita sasaktan, doktora. Sunod-sunod na napalunok si Daisy. Halos mabali niya na rin ang hawak niyang brush sa sobrang higpit ng kanyang pagkakahawak. Bigla na lamang siyang hinalikan ni Miguel. Nagulat siya sa ginawa nito, pero hindi niya ito inawat. Mas pinili niyang sabayan ang bawat paggalaw ng labi nito. Tuluyan na ring nalaglag ang hawak niyang brush. Kumapit siya sa braso ni Miguel habang nakapulupot naman ang braso nito sa manipis niyang bewang. Unti-unti siyang nalulunod sa halik ni Miguel. Hindi ito ang unang beses na nakipaghalikan siya. Ngunit kakaiba ang dulot ng halik ni Miguel sa kanya. Halik na para bang inaangkin siya. Halik na para bang unti-unting nagiiwan ng marka sa puso niya. Isang halik na alam niyang hindi niya makakalimutan. Sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Mariin siyang napapikit nang bumaba ang halik nito sa leeg niya. Malamig sa silid na kinaroroonan nila, pero sobrang init ng pakiramdam niya. Maya-maya pa'y binuhat siya ni Miguel at inilapag sa kama. Naputol din ang paghahalikan nila. What are you doing? Bakit ka tumigil? Gusto mo bang ituloy natin to, doktora? Hindi na nakapagsalita si Daisy, pero tinanguan niya ito. Isinara na muna ni Miguel ang pinto bago pinagpatuloy ang ginagawa nila. Hanggang sa namalayan na lang nila na wala na silang mga saplot. Pigil na pigil si Daisy na makagawa ng ingay. Nasa kabilang kwarto lang kasi ang kapatid niyang si Dory. Sa sobrang pagod ay nakatulog na silang dalawa. Hapon na nung nagising sila. Si Daisy ang unang nagkaroon ng malay. Sinabunutan niya ang kaniyang sarili. Daisy Castro naman! Talagang nagpadala ka sa tukso. Malito, nakipagsiping ka sa lalaking hindi mo naman nobyo at hindi mo asawa. Aniya, habang tinitingnan ng mga damit na nagkalat sa sahig. Wala siyang saplot kaya binalot niya ng kumot ang kaniyang sarili. Ngunit wala nang natirang kumot para kay Miguel. Nung hinila niya ang kumot ay bumungad sa kanya ang tayong-tayong alaga nito. Halos simatayin siya sa nakita niya. Ang laki! Halimaw! Singhap niya. Biglang gumalaw si Miguel. Sa sobrang kaba niya, nalaglag siya sa kama. Napa-sign of the cross pa siya at gumapang sa sahig. Hindi kasi siya makapaglakad dahil masakit ang katawan niya. Mariin siyang napapikit. Naalala niya na naman kasi ang nangyari kanina. Sinapian siguro ko ng demonyo kanina, kaya ko yun nagawa. Hindi dapat to nangyari. Dapat mas nagpigil pa ako. Bakit ba kasi ang sarap niya? Masarap? Talagang nasarapan ka pa, Daisy? Pero masarap nga naman talaga. Hay! Napatampal siya sa kanyang noo. Daisy. Natigilan siya sa paggapang ng marinigang boses ni Miguel. Daisy, bakit ka nandyan? Bakit nag-iba ang tawag mo sa akin? Puna niya
at inirapan nito. Nasanay kasi siyang tinatawag siya nitong doktora. Umalis sa kama si Miguel at naglakad dito papalapit sa kanya. Napapikit naman siya dahil nakita na naman niya ang alaga nito. Binuhat siya ni Miguel. "Ibaba mo nga ako!" Alam kong masakit pa yung ano mo. Hayaan mo na akong buhatin ka at ilapag sa kama. "Leave!" Kailangan muna nating pag-usapan to. Wala tayong dapat pag-usapan. Nangyari nang nangyari at hindi na yun mauulit pa. Mali to. Maling-mali. Hindi dapat natin to ginawa. At huwag kang mag-alala. Hindi kita sisisihin. Gusto ko rin naman itong nangyari. Pero hindi dapat. Wala tayong relasyon. Kaya hindi dapat natin to ginawa. Daisy, Umalis ka na. Kalimutan lang natin itong nangyari. Giit niya. At saka, magsuot ka nga ng short. Kitang-kita yung ano mo eh. Dagdag pa niya at nagtalokbong ng kumot. ganun na lang yun? Pahabol pang tanong ni Miguel pero hindi niya na ito pinansin pa. May kumatok sa pinto. Nagkatinginan silang dalawa. "Ate Daisy, nandyan ka ba?" Tanong ng kapatid niyang si Darlene habang patuloy pa rin itong kumakatok sa pinto. "Magtago ka." Utos niya kay Miguel. Mabilis na dinampot ni Miguel ang mga damit niya. Sa sobrang kaba ni Miguel ay kumaripas ito ng takbo papunta sa balkonahe at doon na dumaan paalis. Bakit Darlene? May itatanong lang po sana ako." "Sige, sandali lang." Dinampot niya ang mga damit niya. Paika-ika siyang naglakad papunta sa pinto. "Bugbog na bugbog ang perlas ko," sabi niya sa kanyang sarili. "Kaninong perlas ang nabugbog, ate?" Kuryosong tanong ni Darlene. Narinig pala siya nito. Wala yun. Ano nga pala yung itatanong mo?" "Hinahanap ko kasi si Kuya Miguel. Maitatanong kasi sana ako tungkol sa mga halaman. Kailangan kasi sa isang subject namin. And alam kong maalam si Kuya Miguel sa ganung bagay." Nabanggit kasi ni Manang na nakita kanyang kasama si Kuya Miguel paakyat dito sa second floor. Nasaan na siya? Namutla si Daisy. Hindi ko alam. Kanina pa siya umalis. Malay ko baka sa lalaking yun. O siya, may gagawin pa ako. Palusot niya at akmang isasara na ang pinto. "Wait, brief ba yun?" Sita ni Darlene sabay turo sa brief na nakasabit sa lamp. Bakit napunta ang brief niya dyan? Problemadong sambit ni Daisy. "Oo, brief yan." "Brief nino?" "Brief ko." "Ha? Bakit may brief ka? At bakit nakasabit sa lamp mo?" Nitong mga nakaraan kasi, nahihilig ako sa pagsusuot ng brief. Try mo rin minsan. Sige na, bye." Palusot niya ulit at sinarado na ang pinto bago pa ito mang-usisa lalo. Habol-habol niya ang kanyang hininga habang nakasandal siya sa pinto. Tiningnan niya ulit ang brief. Bakit nakasabit yan dyan? At kung nandyan yan, ibig sabihin, umalis siya kanina nang hindi man lang nagbibrief? Nung sumapit ang dinner, ay malalim na napaisip si Daisy. Sa pagkakaalam ko, paborito mo yung menudo, pero bakit hindi ka kumakain, big sister? Puna ni Dory at pinaningkitan siya ng mga mata. Oo nga, Ate Daisy, kanina ka pa ganyan. Pwede ka naman magsabi sa amin kung may problema ka. Sabat naman ni Darlene at marahang hinaplos ang kamay niya. Babalik na ako ng Manila bukas. Anunsyo niya. Ha? Bakit naman biglaan? Di ba sa susunod na linggo pang alis mo? May nangyari ba? Sunod-sunod na tanong ni Dory. Napayuko si Daisy. Basta, ayoko na dito. Ha? Ang gulo naman. Nagpunta ako rito para makalimot pero ngayon ay gusto ko nang lisanin ng lugar na to para makalimot din. Nagkamali ako. Kaya dapat lang na umalis na ako dito. Kumunot lang ang noo ng mga kapatid niya. Wala kasing idea ang mga ito sa kung anong ibig niyang sabihin. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay umalis na si Daisy.
ni hindi na niya hinintay magising ang pamilya niya. Nag-iwan na lang siya ng note bago umalis. Noong papunta siya sa probinsya, si Sia nang gumugulo sa isipan niya. Ngayong pauwi naman siya ay hindi na maalis sa isip niya si Miguel. Sakit talaga sa ulong mga lalaki. Bulong niya sa kawalan at napailing na lamang. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nakabalik na siya sa trabaho. Nagpakabisi siya para hindi niya na maisip ang mga nangyari. Umasa pa naman ako na pagbalik mo dito ay okay ka na, doktora. Pero parang mas naging stress ka. Hindi mo pa nakikwento sa akin na maganap mo doon. Sabi ni Nurse Abby habang nagkakape sila sa coffee shop sa tapat ng ospital. Muli na namang sumagi sa isipan niya si Miguel. Kapag hinalikan ka ng isang lalaki, anong gagawin mo? Ang random naman yung tanong mo. Well, depende sa kung sino yung lalaki. Kung hindi ko kilala, malamang matatadyakan ko siya. Kung kaibigan ko, masasapa ko. Kung crush ko naman, okay lang sa akin. Kung boyfriend or asawa ko naman, papapakin ko yung labi niya. Bakit mo nga pala yung natanong? Huwag mong ipagkakalat sa iba ha. Chismis ba yan? Sige, ready na akong makinig. Matagal na tayong magkaibigan, Doc Daisy. At lahat ng sekreto mo, dadalhin ko hanggang sa hukay. Ganun ako katapat sa'yo. May nakilala kasi akong lalaki sa probinsya namin. Medyo naging close kaming dalawa. At may nangyari sa amin. Naibuga ni Nurse Abby ang kaniyang kape. Ano? Naging close lang kayo tapos may nangyari na agad sa inyo? Hoy, baka may makarinig sa'yo. Kasi naman doktora, close lang, jugjugan na agad. Isinuko mo na agad ang mahiwagang perlas ng silangan. Pinagsisihan ko na, okay? Sa kagustuhan kong makalimutan si Sian, nagpadala ako sa tukso. Gwapo ba yung lalaki? Oo. Ay, okay lang yan. Gwapo naman pala. Bakit ka nagsisisi? May jowa na ba yung lalaki? Single siya. Perfect match na pala kayo eh. Malay mo, siya pala yung para sa'yo. So, kaya ka nagmamadaling bumalik rito sa Maynila para matakasan mo siya. Tama ba ako? Oo. Nag-usap na ba ulit kayo? Hindi na. Wala namang dapat pag-usapan. At saka wala naman akong number niya. Ayoko ring umuwi sa probinsya. Paano kung hanapin ka nun? Malabo. Masyadong malayo tong Maynila para mag-effort pa siyang puntahan ako. At saka sinabi ko na rin sa kanya na kalimutan na yung nangyari sa amin. Bakit ba gusto mong kalimutan? Hindi ka ba nasarapan? Nurse Abby? Saway niya sa kaibigan. Humalakak si Abby. Pulang-pula na yung mukha mo, Doc Daisy. Pangaasar pa nito sa kanya. Araw ng Lunes. Itinipon silang lahat dahil makikilala na nila ang bagong may-ari ng ospital. Ipapamana na kasi ng presidente ng ospital ang ospital sa kaisa-isa nitong anak. Gusto kong ipakilala sa inyo ang bago ninyong. Hindi na narinig pa ni Daisy ang sinasabi ng presidente dahil nagmamadali siyang tumakbo sa banyo. Kung kailan naman nasa importanteng pagtitipon kami, tsaka pa sumakit ang tiyan ko. Reklamo niya at halos madulas pa sa pagmamadali. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na siya sa meeting hall. Pero si Abby na lang at ang iba pang nurse ang naabutan niya roon. Tapos na? Takhang tanong niya. Oo, saan ka ba kasi nagpunta, doktora? Sumakit ang tiyan ko eh. Biglang humagikik si Abby. Ano namang reaksyon yan? Para kang bulating inasinan. Sayang, doktora. Hindi mo nakita yung anak ni Mr. Tago. Palaban ng face card, moreno, matangkad at guwapo. Hoy, boss natin yon. Hindi mo dapat pinagnanasaan. Pinupuri ko lang naman. Guwapo kasi talaga si Sir Miguel. Sir Miguel? Oo, Miguel yung pangalan niya. Bakit parang natigilan ka? Sa dami ba naman ng pangalan, bakit magkapangalan pa sila ng lalaking yun? Kamot ulo niyang sinabi. Munti ko nang makalimutan. Pinapapunta ka nga pala ni Mr. Tago sa opisina niya. Hinahanap ka kasi kanina. Ikaw na lang yung hindi pa namimit ni Sir Miguel. Ni Abby.
Nagpaalam na si Daisy at nagtungo na sa opisina. Nung nakapasok na siya sa opisina nito, ay biglang gusto niya na lang ulit lumabas. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Sa dinami-rami ng lugar, hindi niya lubos sa kalaing dito pa talaga sila sa ospital magkikita. Gulong-gulo rin ang isipan niya. Hindi niya alam kung paano naging anak ni Mr. Tago si Miguel. Sa pagkakaalam niya, mahirap lamang ito at nagtatrabaho bilang hardinero at magsasaka sa kanilang lupain. Doc Castro, halika. Ipapakilala kita sa anak ko. Saad ni Mr. Tago at iginiya pa siya papalapit kay Miguel. Kagad namang tumayo si Miguel at naglahad ng kamay. Ikinagagal akong makita kang muli, doktora. Sabi ni Miguel at kinindatan pa siya. Palipat-lipat naman ang tingin si Mr. Tago sa kanila. Nagkita na ba kayo noon? Bago pa man makasagot si Miguel, ay inunahan na niya ito. Yes po, sa elevator, kanina. Palusot niya. Magandang araw, Sir Miguel. I'm Daisy Castro. Aniya pa at nakipagkamay na. Pinandilatan niya ng mga mata si Miguel. Dahil ilang minuto nang nakalipas, hindi pa rin ito binibitawan ng kamay niya. Baka masakit na yung kamay ni doktora, anak. Si Tanang matanda at ito na mismo ang naghiwalay ng mga kamay nila. Hihingi sana ako ng pabor sa iyo, doktora. Ikaw na munang bahala sa anak ko. May dadaluhan pa kasi akong meeting. Magpuprotesta pa sana siya pero umalis na ang matanda. Naiwan tuloy siya kay Miguel. Matanda ka na, bakit kailangan pa akong bahala sa'yo? Inis niyang sambit. Ganyan ka ba dapat makipag-usap sa boss mo? Napalunok siya. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Masaya akong makita kang muli, Daisy. Ni hindi ka man lang nagpaalam nung araw na umalis ka. Working hours ngayon. Hindi dapat natin pinag-uusapan ng mga ganyang bagay. Be professional, Sir Miguel. Humakbang si Miguel papalapit sa kanya. Ako ang boss, kaya ako ang magdidesisyon sa kung anong dapat nating pag-usapan. Bakit hindi natin pag-usapan ngayon ang tungkol sa atin? Sa kakatras ni Daisy ay bumangga ng likuran niya sa pader. Humarang naman sa magkabila ang gilid niya ang braso ni Miguel. Ngayong nakita na ulit kita, hinding-hindi ka na makakawala pa. Bulong ng binata sa kanya. Itinulak niya ito. Lumayo-layo ka nga sa akin. At saka bakit hindi mo sinabi sa akin anak ka pala ni Mr. Tago? Bakit ko naman ipapaalam yun? Hindi ka rin naman nagtanong at hindi ko alam na magkakilala pala kayo. Si Aling Rosalinda, hindi mo siya totoong tiyahin, hindi ba? No. Matagal na siyang naninilbihan sa pamilya namin. Nung nalaman kong ipapamana sa akin ni Papa itong ospital, kagad akong tumakas. Wala sa plano ko ang patakbuhin ng ospital na to. Nung nalaman ko na uuwi si Yaya Rosalinda sa probinsya, kagad akong sumama sa kanya. Gusto ko ng simpleng buhay. Magkaibigan pala sila ng mama mo. Kaya nagkaroon agad ako ng trabaho doon. Kaya rin takot ako na dalhin mo ako sa ospital. Ay dahil maalala ko lang ang malaking responsibilidad na ibinigay sa akin ni Papa. Kung ayaw mo naman palang manahin tong ospital, bakit nandito ka? Dahil nandito ka rin. Maagap na tugon ni Miguel. Napakurap siya. Nung nalaman ko na dito ko palang tatrabaho, kagad akong pumayag sa kagustuhan ni Papa. Gusto kitang makita ulit. Di ba sinabi ko na sa'yo na kalimutan mo na yung nangyari sa atin? Paano ko kakalimutan yun? Yun ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Uminit ng husto ang pisngi ni Daisy. Bumilis din ang tibok ng puso niya. Mauna na ako, Sir Miguel. May mga pasyente pa ako naghihintay sa akin. Malamig niyang tugon at nilisan na ang opisina. Sumapit na ang lunch. Nagdiwang ang lahat dahil umorder ng pagkain si Miguel para sa kanila. Ang bait talaga ni Sir Miguel. Manang-mana kay Mr. Tago. Guwapo na mabait pa. Nasa kanya na ang lahat. Diba, doktora? Litanya ni Abby. Napanguso si Daisy. Bakit walang pagkain para sa akin?
Takang tanong niya, lahat kasi ng staff ay nabigyan, maliban na lang sa kanya. Kumain ka na. Sabat ni Miguel na bigla-bigla na lang sumulpot sa likuran nila. May inilahad itong lunchbox. Ako mismong nagluto niyan. Gusto kong ubusin mo yan. Siniko siya ni Abby. Ay, iba rin. Special delivery naman pala yung sayo, doktora. Bulong nito sa kanya. Busog pa pala ako. Pagdadahilan ni Daisy, pero biglang tumunog ang tiyan niya. Parehong natawa sina Daisy at Miguel. Kumain ka na. O baka naman gusto mong subuan pa kita. Hinablot ni Abby ang lunchbox. Ako nang bahala sa kanya, Sir Miguel. Sisiguraduhin kong mauubos nitong pagkain na inihanda mo para sa kanya. Abby, mauna ka na sa cafeteria. Sabi ni Daisy at hinila si Miguel sa isang sulok. Pwede bang tigilan mo na ako? Ayoko. Ang kulit mo rin, no? Look, presidente ka na nitong ospital at doktor ako dito. Hindi ka dapat gumagawa ng ganong eksena. Ano na lang iisipin ng iba kapag nakita nila yung ginawa mo kanina, ha? Pagchichismisan nila tayo. Mahal kita, Daisy. Umawang ang labi ni Daisy. Wala akong pakialam sa iisipin ng iba. Ang mahalaga lang sa akin ay ikaw. Kung ano man yung nararamdaman mo, ibaon mo na yun sa limot. Sobra akong nasaktan kay Sian at ayoko nang maulit yun. Ayoko nang pumasok ulit sa isa pang relasyon. Hindi naman kita minamadali eh. Handa akong maghintay hanggang sa maging handa ka ng tanggapin ang pagmamahal ko para sa'yo. Basta gusto ko lang malaman mong mahal kita. Ilang ulit na napakurap si Daisy. Mahal agad? Ilang linggo mo lang naman akong nakilala. Paano mo nasasabing mahal mo na ako agad, ha? Wala naman sa tagal yun. Natameme si Daisy. Ilang araw nang lumipas at panay pangungulit pa rin si Miguel sa kanya. Tuwing umaga at gabi ay pinapadalhan siya nito ng kape at pagkain. May pabulaklak din at may sulat pa. Kanino raw yan galing? Usisa ni Abby habang nakasilip sa bouquet na nasa mesa niya. From M? Sinong M? Miguel? Kay Sir Miguel ba to galing? Type ka talaga nun, no? Ang swerte mo, doktora. Dinampot ni Daisy ang bulaklak at dinala niya ito sa opisina ni Miguel. Itinapon niya ito sa harapan ng binata. Hindi mo ba talaga ako tatantanan, ha? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong oras para sa ganito? Ano bang gusto mong gawin ko para lang tumigil ka na, Miguel? Gusto mo bang may mangyari ulit sa atin, ha? Asik niya. Bigla na lamang napangisi si Miguel. May umubo sa likuran ni Daisy. Tsaka lang niya napagtanto na hindi lang pala si Miguel ang nasa opisina. Sa sobrang galit niya, hindi na niya napansin pa ang mga ito. Parehong nakanganga ang parents ni Miguel habang nakatitig kay Daisy. Mr. Tago, Madam Janice, magandang araw po. Hiyang-hiya niyang usal. Gusto na lamang niyang magpalamon sa lupa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Kung aalis na ba siya, mananatili pa o tatalo na lang sa bintana. Sinulyapan niya si Miguel at nakangisi pa rin ito sa kanya. Aliw na aliw naman siya habang ako kabado na rito. Natutuwa talaga siya sa nangyayari ngayon at hindi niya man lang ako tutulungan dito. Bulong niya sa kanyang isipan. Anak, marami kang kailangang ipaliwanag sa amin ng mama mo. Sambit ni Mr. Tago at ngumiti pa. Maiwan na muna namin kayong dalawa. Paalam pa nito. Huminga ng malalim si Daisy. Maupo ka muna. Nakakainis. Narinig ng mga magulang mo yung sinabi ko. Tapos? Anong tapos? Narinig nga nila, di ba? Ibig sabihin, alam na nilang may nangyari sa atin. Nakakahiya to. Kumalma ka. Ako na magpapaliwanag sa kanila mamaya. Ano pang ipapaliwanag mo? Narinig na nila ang lahat. Natawa si Miguel. Alam mo ikaw, wala ka ba talagang pakialam sa reputasyon mo? Ayos lang sa'yo na nalaman ng iba na. Daisy, pwede bang kumalma ka muna? Umupo ka na muna dyan.
Hindi na. Aalis na ako. Uupo ka o, kakandungin kita. Heto na, uupo na. Pagsuko niya at mabilis na umupo sa bakanting swivel chair. Bakit mo nga pala itinapon tong pinadala kong bulaklak? Umirap lang si Daisy. Gumaganda ka lalo sa tuwing nagsusungit ka. Kumain ka na ba? Nagustuhan mo ba yung ipinadala kong pagkain? Biglang sumama ang pakiramdam niya at nasusuka siya kahit nagmamadali siyang umalis at nagtungo sa banyo. Paglabas niya ay si Miguel ang bumungad sa kanya. Ayos ka lang? Oo, Hindi ka mukhang maayos. mas marunong ka pa sa akin. Doktor ako at kabisado ko ang sarili ko. I'm okay. Hindi mo kailangang mag-alala. Lumamlam ang mga mata ni Miguel habang nakatingin sa kanya. Nginitian na lang niya ito at muli na namang klinaro na ayos lang siya. Namumutla si Daisy habang nakatitig sa hawak niyang pregnancy test. Nanlalamig at nanginginig ang kanyang mga kamay. Malamig naman sa kondo niya pero tagaktak pa rin ang pawis niya. Nangihina siyang napaupo sa sofa. Tama nga ang hinala ko. Positive. Buntis ako. Anya at muli na namang nakaramdam ng pagkahilo. Nitong mga nakarang araw kasi ay napapadalas ang pagkahilo at pagsusuka niya. Kaya naman naisipan niyang gumamit ng pregnancy test. Buntis ako. Marahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Blessing ito kaya dapat masaya ako. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Pinaghalong saya, takot at gulat ang nararamdaman niya. Bigla niya tuloy naalala ang nanay niya. 3 silang magkakapatid at iba't iba sila ng ama. Yung ama ni Darlene at Dory ay parehong namatay sa sakit. Yung ama naman niya ay hindi niya nakilala. Iniwan kasi ang nanay niya habang pinagbubuntis siya. Pinalaki siya nito ng mag-isa dahil hindi ito pinanagutan ng magaling niyang ama. Natatakot siya dahil baka maging kapareho nito ang kapalaran niya. Sinabi sa akin ni Miguel na mahal niya ako. Pero mamahalin niya pa rin kaya ako kapag nalaman niyang may malaking responsibilidad na naman siyang haharapin. Matatanggap niya kayang magiging anak namin. Sinabi rin ni Papa noon na mahal niya si Mama. Pero sa huli mas pinili niyang umalis at pabayaan kami. Paano kung ganun din ang gawin ni Miguel? At ano na lang ang sasabihin ng pamilya ko kapag nalaman nilang nabuntis ako nang hindi pa kinakasal? Dahil buntis siya, malakas siya kung kumain. Yung binibigay na pagkain ni Miguel noon, hindi na niya binabaliwala. Halos simutin niya ang lalagyan nito. Akala ko ba hindi ka tatanggap ng pagkain mula kay Sir Miguel, Doktora? Puna ni Abby at handa na naman siyang asarin. Gutom lang ako. Gutom ka rin naman nung nakaraan pero mas pinili mong kumain sa cafeteria kaysa kainin yung bigay niya. Sige, hindi na lang ako kakain. Joke lang naman, Doktora. Nakakapanibago lang kasi. Sobrang dami mong kumain ngayon. Which is better kasi palagi ka na lang nagda-diet. Kung gutom ka pa, magsabi ka lang, ibibili kita. Gusto ko ng mangga, Nurse Abby. Hilaw na mangga sana tapos yung may bagoong. Napangiwi si Abby. Mangga talaga? Nang gantong oras? At saka hindi ka naman mahilig sa maasim at maalat ah. Sige na, please. Pagmamakaawa niya at nagpa-cute pa sa harapan nito. Sa huli ay napapayag na rin niyang kaibigan niyang nurse. Habang kumakain siya ay bigla namang sumulpot si Miguel. Malaki ang ngiti nito at proud dahil kinain niyang bigay nitong pagkain. Ako ang nagluto niyan. Mabuti naman at nagustuhan mo. Nasamid si Daisy. Dahan-dahan niya itong nilingon. Sino naman ang nagsabi sa'yo nagustuhan ko? Ang sungit talaga. Masay lang naman ako na kinakain mo yan. Ngayon mo lang kinain ang luto ko. Bukas ay ipagluluto ulit kita. Bigla niyang naalala yung pregnancy test sa loob ng bag niya. Kinuha niya ito at akmang iaabot kay Miguel. Pero biglang dumating si Abby. Doktora, ito na yung mangga mo. Hinabol pa ako ng aso.
Isinakripisyo ko ang buhay ko para lang sa mangga na yan ha. Ganun kita ka-love. Sabi ni Abby at napatingin kay Miguel. Magandang araw, Sir Miguel. Ngumiti naman si Miguel at nagpaalam na muna. Gabi na at kakatapos lang ng duty ni Daisy. Namumroblema siya dahil hindi niya dala ang kotse niya. Pahirapan pa namang sumakay ng gantong oras. Maaga ring natapos ang shift ni Abby, kaya hindi sila sabay makakauwi. Paglabas niya ng ospital, ay namataan niya si Miguel. Nakaparadang sasakyan nito sa harap mismo ng ospital. Nung nakita siya nito, ay napatuwid ito ng tayo at kagad siyang nilapitan. Akala ko umuwi ka na. Hinintay kita. Pwede ba kitang ihatid pa uwi, Daisy? Na-distract si Daisy sa kagapuhan nito, kaya wala sa sariling tumango at nagpahila kay Miguel papasok ng kotse. Guwapo naman talaga si Miguel. Pero ngayon ay ibang-ibang dating ni Miguel para sa kanya. Na para bang trumiple ang kapugian nito. Dala na rin siguro ng pagbubuntis niya. Napatitig siya sa mapulang labi nito at bigla siyang natakam. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto ko siyang halikan. Ani at napailing. Buntis ka lang kaya ganyan ka. Pati labi niya nagiging cravings mo na. Pangungumbinsin niya sa kanyang sarili. Mabuti naman at pumayag kang ihatid kita. Bukas ba pwede kitang sunduin sa kondo mo? Hindi ka pa ba nagsasawa sa akin, Miguel? Kasi kahit anong tulak ko palayo sa'yo, nandyan ka pa rin. Kasi mahal kita, Daisy. Alam kong wala kang nararamdaman para sa akin. Pero handa kong gawin ang lahat para mahalin mo rin ako. At sana hayaan mo kong pagsilbihan ka. Palihim na napangiti si Daisy. Ipinangako niya sa sarili niya na bukas ay aaminin niya na kay Miguel ang pagbubuntis niya. At gusto niya na itong bigyan ng chance. Gusto na niyang sugalan si Miguel. Pero ibang nangyari. Kinabukasan kasi ay may isang babaeng umeksena. Ang aga-aga pa pero bumungad na agad sa kanya si Miguel at may kasama itong sexing babae. Ang babaeng ito ay si Vera, ang kababata ni Miguel. Maputi, matangkad, kulot ang buhok at nakasuot ng pulang fitted dress. Pulang-pula rin ang lipstick nito at may dala itong designer bag. Miggy, sumama ka na sa akin. Minsan lang naman ako mag-aya eh. Sure ako mag-i-enjoy ka. Ako naman ang kasama mo eh. Pangiinggan ni Vera at kumapit ito sa braso ni Miguel. Miggy, pumayag ka na please. Hindi ako mag-i-enjoy sa pag-travel ko sa Europe kung hindi ikaw ang kasama ko. Sumimangot si Daisy. Inis na inis siya habang pinagmamasdan ng mga ito. Sa sobrang inis niya, isanipa niyang basurahan sa harapan niya. Gumawa ito ng ingay at maraming napatingin sa kanya. Isa na roon si Miguel. Hiyang-hiya niyang itinayo ulit ang basurahan. Mabilis siyang naglakad papunta sa elevator. Kagad naman siyang hinabol ni Miguel. Mariin siyang napapikit at nagdadatsal na sana magsara na ang elevator. Nagsara naman ito pero ang malas lang niya dahil nakapasok na si Miguel bago pa mangyari yun. Good morning, Doc Daisy. Hindi siya umimik. Bakit hindi mo na ulit ako pinapansin? Okay naman tayo kagabi ah. Sinilip ni Miguel ang mukha niya. Bakit nakasimangot ka na naman? Huwag mo nga akong kausapin. Ano na naman bang nagawa ko? Pero ang cute mo kapag galit. Dun ka na sa babae mo. Babae? Sinong babae? Ay sus, halata namang masaya ka habang kausap yung babae kanina. Tuwang-tuwa ka pa nakahawak siya sa'yo. Ang laki ng ngiti mo. Kunwari ka pang gusto mo ko, tapos may ibang babae naman pala. Natawa si Miguel. Nagsiselos ka ba? Ako? Magsiselos? Hindi no. Walang selosa sa pamilya namin. At bakit naman ako magsiselos? Nagsiselos ka nga. Hindi nga kasi ako nagsiselos. Ang kulit mo. Diyan ka na nga. Asik niya at akmang lalabas ng elevator pero ayaw nitong mabuksan. Tumigil din ito at bigla na lamang namatay ang ilaw. Napatili siya. Calm down. Nandito lang ako. Sabi ni Miguel
at ini-on ang flashlight ng cellphone nito. Bakit ba kasi kailangan ngayon pa masira tong elevator? At talagang sumakto pa nakasama kita. Masaya nga to eh. Kasama kitang na-trap dito. At least may quality time na tayong dalawa. Nagsiselos ka nga ba kay Vera? Na-trap na nga tayo dito, yan pa rin ang iniisip mo? Aminin mo na kasi na nagsiselos ka. Eh ano naman kung nagsiselos nga ako? Tinawid ni Miguel ang distansya sa pagitan nila. Kaibigan ko lang si Vera. Kababata. Parang kapatid lang ang turing namin sa isa't isa. Hindi ko rin siya type. Huwag ka nang magselos. Mariing napakagatlabi si Daisy. Nakakatuwa palang malaman na nagsiselos ka. At least alam ko na ngayon na may pakialam ka sa akin. Ang cute mong magselos. Napanguso si Daisy. Hinila niya ang kwelyo ni Miguel. Oo na, selos na ako. Hindi ako sanay na nakikita kang may kasamang ibang babae at wagas pa akong makahawak sa'yo. Natatakot lang din ako na baka ayawan mo na ako at ipagpalit sa iba kasi ang arte-arte at masyado akong pa-hard to get. Parang batang humihikbi si Daisy. Isinubsob niya ang mukha niya sa dibdib ni Miguel. Dahil sa pagiging buntis ko, mas nagiging OA pa ako. Sabi niya sa kanyang isipan. Hindi kita aayawan, Daisy. Sinabi ko naman sa'yo na handa akong maghintay. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Naintindihan ko rin naman na masyado kang nasaktan sa dati mong relasyon. Kaya natatakot kang sumugal ulit. Handa akong hilumin yung sugat sa puso mo. Niyakap siya ni Miguel at hinalikan din ito ang tuktok ng ulo niya. Mahal na mahal kita, Doktora. Ikaw lang. Miguel, may dapat kang malaman. Bun, hindi niya na naipagpatuloy pa ang sinasabi niya dahil biglang bumukas ang elevator at nakailaw na ulit. Kagad siyang lumayo kay Miguel. Doktora! Sir Miguel! Gulat na sinabi ni Abby at napangisi na lang bigla. Ikaw ha? Pasali naman sa haghag niyo. Tumigil ka nga, Abby. Tara na nga. Sita niya at lumabas na siya ng elevator. Kinaladkad pa niya si Abby. Teka lang, sasakay ako ng elevator. Bakit hinila mo naman ako pabalik? Tigilan naman na kasi yung pang-asar sa akin. Eh bakit kasi ang sweet niyo? Nasira na ng elevator? Nagawa niyo pang maging sweet sa isa't isa? Dinaig niyo pa yung mga bida sa k-drama? Pinamulahan ng pisngi si Daisy. Maraming beses nang sinubukan ni Daisy na aminin kay Miguel ang pagbubuntis niya. Pero palaging wrong timing dahil palaging may sumusulpot bigla. Hanggang sa isang araw, nagmamadali siyang pumasok ng ospital. Sa sobrang pagmamadali niya, ay nakabangga niya si Mr. Tago. Abala kasi siya sa paglalagay ng susi sa bag niya. Nung nagkabungguan sila'y nilaglag ang bag niya at nagkalat ang mga laman nito. Pasensya na po, Mr. Tago. Maagap niyang sinabi at kagad itong pinagdadampot. Ngunit natigilan siya nang mamata ng pregnancy test. Nasa paanan kasi ito ng matanda. Mr. Tago. Halos simatayin siya nang damputin ito ang piti. Sa'yo ba ito? Mr. Tago, kasi po 2 linya. Ibig sabihin ay positibo. Anong nangyayari dito? Sabat ni Miguel na bigla na lang sumulpot. Inagaw nito ang pregnancy test. Kanino ito? Tumikim si Mr. Tago at natawa. Malamang hindi sa akin yan. Wala naman akong matres. Pabirong hirit pa ng matanda. Pinalingan ni Miguel si Daisy. Nangingilid ang mga luha ni Daisy. Mabuti pa, huwag kayo rito sa hallway mag-usap. Pumasok na muna kayo dyan sa storage room. Maghihintay ako rito sa labas. Saad ni Mr. Tago. Inalalay naman ni Miguel si Daisy papasok sa storage room. Kanina pa napapabuntong hininga si Daisy. Abot langit na ang kaniyang kaba. Madali lang namang sabihin na buntis siya, pero hindi siya sigurado kung handa ba itong panagutan ni Miguel. Bakit ka umiiyak? Huwag ka nang umiyak.
Nasasaktan ako kapag nakikita kitang umiiyak. Sorry, Miguel. Bakit ka humihingi ng tawad? Sorry kasi inilihim ko sa iyo ang totoo. Sa'yo ba yung pregnancy test? Oo. Buntis ako. Nalaman ko last week. Sinubukan ko namang sabihin sa iyo pero laging naantala. Napasinghap siya nang bigla siyang yakapin ni Miguel. Magiging daddy na ako. Magkakaroon na tayo ng anak. Hindi ka galit na ngayon ko lang nasabi? No. Mabuti nga sinabi mo ngayon. Ayoko matulad ang kwento mo sa mga bidang lalaki sa mga palabas. Yung tinataguan sila ng anak. Lalayo yung babae, bitbit ang anak nila, at palalakihing mag-isa. Ayokong mangyari yun sa akin. Sa atin. Ayos lang sa'yo? Tanggap mo? Siyempre naman, Daisy. Tatanggapin ko yan kasi anak natin yan. Pinunasan ni Miguel ang luha ni Daisy. Kaya wag ka nang umiyak. Masaya lang ako. Akala ko kasi magagalit ka. Akala ko hindi mo to tatanggapin. Kagaya ng tatay ko. Binaliwala niya si mama nung nalaman niyang buntis ito. Magpakasal na tayo. Ha? Marry me at ako nang bahala sa'yo. Kasal? Agad-agad? At magpupropose ka nang wala man lang singsing? Ngumiti si Miguel at lumuhod sa harapan niya. Naglabas ito ng isang maliit na kulay pulang box. Naglalaman ito ng singsing. At bakit naman may singsing ka? Dahil sigurado akong ikakasal ako sa'yo. Kaya naghanda na ako. Ang ganda ng singsing. Unang beses pa lang kitang nakita. Alam kong espesyal ka. Ako lang yata yung taong natutuwa kapag nagsusungit ka. Sa tuwing nakikita kita, sumasaya ako. Gumagana ang araw ko. Nung umalis ka sa probinsya niyo, walang ibang laman ang isip ko kundi ikaw lang. Umaga, tanghali, gabi, hanggang sa madaling araw. Iniisip ko kung kamusta ka na, kung galit ka ba sa akin o kung ayaw mo na ba talaga akong makita. At nung nalaman ko na, nandito ka. Wala na akong sinayang pang oras, Daisy. Hindi ko ma-imagine ang buhay ko nang wala ka. Will you marry me? Napangiti si Daisy. Hindi pa siya sigurado sa nararamdaman niya para kay Miguel, pero gusto niyang bigyan ito ng chance. Tiwala siya na matututunan niya rin itong mahalin kapag nagsama sila. Yes, Miguel. I will marry you. Tumayo si Miguel at sinuot sa kaniyang singsing. I love you, Daisy. Miguel, pwede bang ano? Ano bang gusto mo? Napatingin si Daisy sa labi ni Miguel. Gustong gusto talaga niya itong halikan. Isa yata ang labi ni Miguel sa kinikrave niya ngayong buntis siya. Kiss. Kiss? Anong kiss? Napalunok si Daisy. Hinila niya ang kwelyo ni Miguel at hinalikan niya ito sa labi. Sumimangot siya dahil hindi man lang ito gumanti ng halik. Wag na nga lang. Ayaw mo na sa akin oh. Natawa si Miguel. Sabi ni Papa, moody daw si Mama nung pinagbubuntis ako. Aasahan ko na talagang mas magtataray ka pa sa akin ngayong buntis ka na. Ang cute mo. Ipinagkrus ni Daisy ang mga braso niya at tinalikuran si Miguel. Cute pala, pero bakit ayaw mo kong halikan? Tumawa si Miguel at lumipat sa harapan niya. Bigla na siyang siniil ng halik nito. Mas lumalim pa ang kanilang halikan. Binuhat siya ni Miguel at iniupo sa bakanting mesa. May kumatok sa pinto kaya tinigil nila ang kanilang ginagawa. Nagustuhan mo ba? Masarap ba? Uminit ng gusto ang pisngi ni Daisy sa tanong ni Miguel. Tumango siya at napaiwas ng tingin. Nakapag-usap na ba kayo? Tanong ni Mr. Tago paglabas nila. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Daisy. Hindi lang kami basta nakapag-usap pa. Pasimple itong kinurot ni Daisy. Talagang sasabihin mo pa kay Mr. Tago yung paghahalikan natin? Bulong niya. Iniangat ni Miguel ang kamay ni Daisy. Engaged na kaming dalawa pa. Pag-amin ito,
at magkakaroon na kami ng anak ni Daisy. Magiging lolo na ako. Ganun na nga, Papa. Napasuntok sa ere si Mr. Tago. Paldo, magiging lolo na ako. Natupad na rin ng matagal ko ng pinapangarap. Saad nito at kitang-kita talagang masaya ito para sa kanila. Congrats sa inyo. Inilihim mo pa talaga sa amin ng mami mo ang relasyon niyo, Miguel. Ang buti pa. Doon na muna tayo sa opisina mo at hintayin natin ang mami mo. Kailangan niyang malaman ito. Sa opisina na muna sila nagkwentuhan. Inusisa rin ni Mr. Tago kung paano sila nagkakilala. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at niluwa nito si Madam Janice, ang ina ni Miguel at asawa naman ni Mr. Tago. "Nasaan ang aking apo?" Excited na sabi nito. Mahal, kumalma ka. Nasa loob pa lang siya ng sinapupunan ni Dr. Daisy. Awat ni Mr. Tago at natawa sa reaksyon ng kanyang asawa. Niyakap ni Madam Janice si Daisy. "Congrats, Iha! Welcome to the family! Hindi na ako makapaghintay na lumabas ang aking apo. Matagal na akong humihingi ng apo dyan kay Miguel. Mabuti naman at naisipan niya na akong pagbigyan. Sa wakas, lola na ako. Habang hindi pa lumalaki ang tiyan mo, dapat may kasal na kayo. Ako nang bahala sa wedding preparation. Ang gagawin niyo na lang ay umattend sa kasal." Masaya si Daisy dahil suportado sila ng pamilya ni Miguel. Nais niya na rin itong ipaalam sa pamilya niya. Kaya umuwi silang dalawa sa probinsya. "So, kasama mo raw ang boyfriend mo, Ate Daisy?" Bungad agad ni Darlene habang sinisilip ang kotse sa labas. Hindi pa kasi bumababa ng kotse si Miguel dahil may hinahanap pa ito. "Nasaan si Mama?" "Nasa dining area, ate. Naghahanda ng pagkain. Tara." Nagtungo sila sa dining area. Kagad siyang niyakap ng ina niyang si Maria. Tumili naman si Dory at pinupog siya ng halik. "I miss you, big sis. Mabuti naman at nakauwi ka ulit. Nagtatampo pa rin talaga ako nang umalis ka bigla. Nag-iwan ka pa ng note. Hindi rin naman namin mabasa. Doktor ka nga talaga. Yung sulat mo, parang nagbibigay lang ng reseta." "Ano nga pala yung mahalaga mong sasabihin sa amin, anak?" Sabat ng nanay niya. Biglang sumulipot si Miguel. "Kuya Miguel!" Tawag ni Darlene at natuwa nang makita ulit ito. Isa pa itong si Miguel, bigla na lang nawala. "Teka, magkasama ba kayong dalawa?" Ani Dory at palipat-lipat ang tingin sa kanila. Hinawakan ni Daisy ang kamay ni Miguel. "Kaya nga po kami nandito. May ibabalita po kami sa inyo." "Hay nako, mamaya na yan. Kumain na muna tayo. Sure ako nagugutom na kayo. Mas magandang magkwentuhan habang kumakain." Anyaya ni Dory at pinaghila pa sila ng upuan. Nagsimula na silang kumain. Sarap na sarap si Daisy sa mga pagkaing nakahain. Ang mga pagkain kasi ay niluto pa ng chef nila na si Chef Piolo. "Ang lakas mong kumain, para kang buntis." Pangaasar ni Dory. Nasamid si Darlene. "So, ano nga palang ibabalita niyo sa amin?" Usisa pa ni Dory. "Ikakasal na kami ni Miguel." Si Dory naman ngayon ang nasamid. Napanganga naman ang nanay niya habang naibuga ni Darlene ang tubig. "Ano? Kasal? At buntis din ako." "Ano? Buntis? As in may bata nang sumisipa dyan sa tiyan mo? Ma, alalayan mo ko. Hihimatayin yata ako." "Dory, mas OA ka pa kaysa kay mama." Sita ni Daisy. Kasi naman ate, ang dami mong pasabog. Una magkasama kayo ni Miguel, tapos engaged na pala kayo. And buntis ka pa. Magiging tita na ako. Ready na ba ako maging tita?" Eksaheradang sambit ni Dory. "Congrats sa inyo, Ate Daisy at Kuya Miguel. Excited na akong magkaroon ng pamangkin. Promise magiging mabait akong tita." Sabi naman ni Darlene. Nagtaas ng kamay si Dory. "Ako rin naman. Magiging mabait akong tita dyan sa future pamangkin ko." Saad pa nito. "Masaya ako para sa inyong dalawa. Alam mo na rin ba ang tunay na katauhan ni Miguel, anak?" Ditanya ng kanyang ina.
Kaagad na tumango si Daisy. So, alam mo pala ma? Oo naman. Naikwento sa akin ni Rosalinda noon at saka inamin din naman sa akin ni Miguel ang tunay niyang katauhan. Wait a minute Kaping Mainit. Anong tunay na katauhan? Hindi ba tao yung si Miguel? Ano ba siya? Alien? Engkanto? Aso na nagiging tao? Guys, huling-huli naman ako sa chismis. Naguguluhang sinabi ni Dory. Hindi naman talaga totoong pamangkin ni Aling Rosalinda si Miguel. Ang totoo ay matagal ng katulong ng pamilya ni Miguel si Aling Rosalinda. At si Miguel ay tagapagmana at anak ng may-ari ng ospital na pinagtatrabahuhan ko. Paliwanag ni Daisy. Napanganga si Daisy. What? So, yayamanin siya? Nakakahiya ate. Tagapagmana pala siya. Tapos inuutusan ko magdilig ng halaman at magbungkal ng lupa. I'm sorry Miguel. Sana mapatawad mo ako sa dami ng trabahong binigay ko sa'yo. Ani Dory. Wala ka naman dapat ihingi ng tawad, Dory. Salamat din dahil naging mabait ka sa akin. Ang daming plot twist ng buhay mo Ate Daisy. Grabe ka doktora. Pang teleserye ang buhay mo. Sabi pa ni Dory at napainom na lang ng wine. Pagkatapos nilang kumain ay nakipag-usap muna si Miguel sa ina ni Daisy. Habang si Daisy naman ay hinila ng mga kapatid niya sa sala. So, kailan ang kasal ate? Tanong ni Darlene. Next month na. Inihahanda na rin ng mami ni Miguel ang lahat. May pupunta rin dito para sukatan kayo para sa magiging gown nyo. Bigla na lamang humagulhol si Dory. Hoy, OA naman sa iyak Dory. Ikakasal lang ako, hindi pa ako matetegi no? Nakakaiyak kasi eh. May ikakasal na sa atin. Natutuwa lang ako na sa wakas nakahanap ka na rin ng lalaking magmamahal sa'yo Ate Daisy. Boto ko kay Miguel. Alam ko nga alagaan ka niya. At alam kong seryoso talaga siya sa'yo. Masaya rin ako na magkakaanak na kayo. Madadagdagan ang miyembro ng pamilya natin. At naiiyak din ako. Dahil ako na lang ang wala pang love life. Itong si Darlene, busy kakahurot kay Chef Piolo. Tapos ikaw naman ay mag-aasawa na. Kailan kaya ako? Parang ayoko nang maging single. Mahanap mo rin ang dawan mo, Dory. At salamat sa suporta niyo sa amin ni Miguel. Nanatili na muna sila ng ilang araw sa probinsya bago nila napagpasyang bumalik sa Maynila. Kahit naabala sila sa trabaho, hindi pa rin nawawala ng oras sa isa't isa. Palagi ring chinecheck ni Miguel si Daisy sa trabaho. Nagkita na rin ang kani-kanilang mga pamilya. Magkatulong ring inasikaso ng mga nanay nila ang kasal. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa araw na ng kanilang kasal. Lahat ng mahalagang tao sa buhay nila ay present doon. Kasama na roon ang matalik niyang kaibigan na si Nurse Abby. Sa lahat ng bisita ay si Dory ang pinakaumiyak. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nasabi ni Daisy ang katagang, "Mahal kita, Miguel." Maayos na nagtapos ang kanilang kasala. Napuno ng hiyawan at palakpakan. Pagkatapos ng seremonya ay nagkaroon ng toss of the bouquet kung saan inihahagis ng bride ang kanyang wedding bouquet sa mga babaeng single. Ayaw sanang makisali ni Dory pero kinaladkad ito ni Daisy papunta sa gitna. Sakto pang nasalo ni Dory ang bouquet. Maraming natawa at napatili sa reaksyon niya. "La, bakit ako?" Aniya at binigay sa babaeng katabi niya ang bulaklak. "Wala pa nga akong boyfriend eh. Hanapan niyo muna ako para magpakasal na ako." Dagdag pa nito. Nilapitan ito ni Daisy. "Ikaw nang susunod. Excited na ako." "Ate Daisy, wag ka nang ma-excite. Mas may pag-asa pang pumuti ang uwa kaysa magka-jowa ako, no?" May binili ng bahay si Miguel para sa kanila. Kaya nung kinasal na sila, ay kagad silang tumira doon. Isang bahay na may 3 palapag at may swimming pool pa sa rooftop. May malawak na garden area at may malaking gate. Kulay puti ito at sobrang laki. Marami ring kwarto para sa mga guest. Kumuha na rin ng mga kasambahay si Miguel para kapag wala siya, ay may mag-aalaga kay Daisy. Sa sumunod na buwan, ay nagkaroon naman sila ng gender reveal party. "Ano sa tingin niyo magiging anak ko?" Tanong ni Daisy sa mga kapatid niya. "Tao yan, alangan namang aso." Pambabara ni Dory, kaya binatukan niya ito.
Ang funny ng joke mo. Ang ibig kong sabihin ay kung babae ba o lalaki? Feeling ko girl yan. Sagot ni Darlene. Sa akin naman boy. Sana boy ate. Para naman may lalaki na sa pamilya natin. Pero okay rin naman kung girl. Para may aayusan kami. Tugon naman ni Dory. Binigyan ng tig-iisang balon ng mga bisita. Kapag pinutok ang balon, ay may lalabas ng powder. Kapag kulay asul na powder, ibig sabihin baby boy. Kapag kulay roses naman, baby girl yun. Sabay-sabay silang nagbilang at nagpaputok. Nagkalat sa paligid ang kulay asul na powder, may sumabog ring fireworks pagkatapos noon. Umiiyak si Daisy sa dibdib ni Miguel. Lalaki ang anak natin, Miguel. May baby boy na tayo. I love you, Daisy. I love you too, Miguel. Isang gabi, nag-dinner sila sa favorite restaurant ni Daisy. Pinareserve ni Miguel ang restaurant para lang sa kanilang dalawa. Birthday kasi ngayon ni Daisy at ito ang sorpresa ni Miguel para sa kanya. Maraming nagkalat na rose petals sa paligid. May iba't ibang ilaw din. Happy birthday, wife. Bati ni Miguel at may iniabot ito sa kanyang paper bag. Hindi ka na sana nag-abala pang bumili ng regalo. Pero salamat dito, hubby. Excited niyang sinilip ang paper bag. Kagad na nagdingning ang mga mata niya nang makita ang isang dress. Teka, ito yung tinitingnan ko sa mall ah. Alam ko kasing gusto mo yan kaya binili ko na. Pero hindi kasya to sa akin. Ang sabi ng sales lady, wala silang ganito na ka-size ko. Kinausap ko yung may-ari at hiniling ko na gawan ka ng kakasya sa'yo. Salamat. Nagustuhan mo ba? Oo naman, Miguel. Gustong gusto ko to. Susutin ko agad to sa next date natin. Ah! Anong nangyari? Natawa si Daisy. Sumisipa si baby. Natutuwa rin yata siya. Inilipat ni Miguel ang upuan niya sa tabi ni Daisy. Hinalikan niya ang asawa niya sa noo at marahang hinaplos ang lumalaki nitong tiyan. Ang lakas sumipa ni baby. Gusto niya sigurong maging karate kid paglaki. Pabirong hirit ni Daisy. Excited na akong lumabas ang anak natin. Wala pa nga pala tayong naiisip na pangalan para sa kanya. Ano bang gusto mong ipangalan? Gusto ko sanang nagsisimula rin sa letter M. Para pareho kayo. Mag-isip ka nga ng mga pangalan na nagsisimula sa letter M. Suwestyon ni Daisy. Morris. Ayoko. Monty. Marvin. Ayoko rin. Manny. Gagawin mo pa yatang Manny Pacquiao ang anak natin? Kung Marco kaya? Yan, yun ang gusto ko. Maganda. Marco. Baby Marco. Tapos ang palayaw niya ay Kokoy. Baby Kokoy. Ang cute. Hinalikan ni Miguel ang tiyan niya. 2 buwan na lang. Makikita ka na rin namin, baby Kokoy. Noong ilang araw na lang bago manganak si Daisy, ay napagpasya ng pamilya niya na makitulog sa bahay nila. Gusto rin kasi ng mga itong maging present sa mismong panganganak niya. Sa lahat ng buntis na kilala ko, ikaw palang nakita kong sobrang blooming Ate Daisy. Halatang hindi ka stress sa buhay at alagang-alaga ka ni Miguel. Komento ni Dory habang pinapakinggan ang tiyan niya. Hindi na ako makapaghintay na lumabas na tong pamangkin ko. Kinakabahan na nga ako eh. Ate, huwag kang kabahan, okay? Nandito lang naman kami. At isa pa, kasama mo naman sa delivery room si Miguel. Hindi ka nun pababayaan. Pumangulumbaba si Darlene. Mahirap bang magbuntis, ate? Usisa nito. Kaagad nila itong pinandilatan ng mga mata. Nagtatanong lang naman ako mga ate. Wala naman akong sinabing magbubuntis agad ako. At saka wala pa yun sa plano namin ni Piolo. Ang usapan namin, hihintayin pa niya ako makagraduate. Depensa agad ni Darlene at nagtaas pa ng kamay na para bang susuko ito sa mga pulis. Binabanggit mo na naman yung boyfriend mo. O sige na, ikaw na ang may masayang love life. Ismid ni Dory. Wala ka pa rin bang nahahanap, Dory? Kuryosong tanong ni Daisy. Kagad na umiwas ng tingin si Dory at pilit pang iniiba ang usapan. Humagikik si Darlene at binato ito ng unan. Pabebe naman to si Ate Dory. Alam mo ba Ate Daisy, may love life na rin naman yun si Ate Dory.
Hoy, wala pa kaya? Tsaka hindi pa naman kami. Sita ni Dory. Hindi niyo na nagkukwento sa akin ah. So, may manliligaw ka ngayon? Usisa palalo ni Daisy. Tumulis ang uso ni Dory. Natatai ako. Pagdadahilan pa nito at kumaripas ng takbo papunta sa banyo. Dory, ang damot mo sa chismis. I-share mo sa amin yung kwentong pag-ibig mo. Sigaw ni Daisy at hinabol naman ni Darlene si Dory. Isang umaga'y dumagundong sa buong bahay ang sigaw ni Daisy. Ah! Manganganak na yata ako! Sigaw niya. Nagunahan naman sa pagtakbo sa kwarto sina Dory at si Miguel na galing pang kusina. Ate Daisy! Mahal, Manganganak na yata ako! Manganganak na siya! Sigaw ni Dory at hindi alam kung ano ang gagawin. Si Miguel naman ay nagpapanik na rin at hinimatay pa. Mabuti na lang talaga at sumulpot si Darlene. At ito na ang nagsabi na mga kailangan nilang gawin. Sa tatlo niyang kasama si Darlene, ang kalmado. Nagkamaling naman ulit si Miguel at dahil kabado ito, si Darlene na rin ang nagpresentang magmaneho ng sasakyan nila. Kahit na kinakabahan, sinamahan pa rin ito ni Miguel sa loob ng delivery room. Matagumpay na nailuwal ni Daisy ang sanggol. Nawala ng malay si Daisy kaya nasilayan lang niya ng husto ang anak niya nung inilipat na siya sa private room. Pagising niya nasa tabi niya si Miguel na karga-karga ang anak nila. Si Dory at Darlene naman ay tulog pa. Ang mama naman ni Daisy ay kinakausap ang doktor. Ang mga magulang naman ni Miguel ay on the way pa lang. Nasa ibang bansa kasi ang mga ito. At talagang bumiyahe agad pag-uwi ng malamang manganganak na si Daisy. proud ako sa iyo, Daisy. Ang tapang-tapang mo. Saad ni Miguel at marahang iniabot sa kanyang sanggol. Baby Kokoy, ang pogi niya. Kamukha mo siya, Miguel. Tingnan mo yung ilong niya. Mana sa'yo. Oo nga eh. Yung ilong lang naman na. Bakit parang sa'yo lahat? Pero ang cute pala talaga kapag pinagsama ang lahi natin. Where is my apo? Sigaw ni Madam Janice na kakarating lang. Nakasunod naman si Mr. Tago na may hila-hilang mga maleta. Sorry kung late kaming nakarating. Sobrang traffic. Uy, kasing gwapo ko pala ang aking apo. Komento ni Mr. Tago. Nagtawanan sila. Napangiwi naman ng matanda dahil parang hindi naniniwala ang mga ito sa sinabi niya. Mas lalo pang naging masayang pamilya nila nung sinilang si Baby Kokoy. Sa paglipas ng mga taon ay marami na ring nagbago sa mga buhay nila. Nadagdagan pa ng isang anak ni Daisy at Miguel. Si Dory naman ay nakatagpo na rin ng pag-ibig. Si Darlene naman ay ikinasal na rin sa nobyo nitong si Piolo. Ang ina naman nilang si Marie ay nakapag-asawa ulit at kasalukuyan nitong naninirahan sa Amerika. Napapabilis ang paglimot kung may mga taong handa kang tulungan para makalimot. Kagaya na lamang ng kwento ni Daisy. Labis siyang nasaktan sa ginawa ng ex niya. Pero nakapag-move on agad siya dahil may mga tao sa buhay niya na tinutulungan siya. Si Dory na madalas siyang pinapayuhan at sinasamahan. At higit sa lahat, si Miguel na ipinaramdam sa kanya na may tao pa ring magmamahal sa kanya. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana'y nagustuhan ninyo ang kwentong pag-ibig ni Daisy at Miguel. Sana'y naghatid sa inyo ang kwentong ito ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Shoutout din pala sa ating mga avid listeners na sina Ma'am Agnes Imbalsado from Vancouver, Canada, Ma'am Elsie Salvalion from Singapore, Ma'am Claudia Umbao from Mandaue City, Ma'am Arsenia Corpus from Pangasinan, at Ma'am Delilah Ongalo from Modena, Italy. At sa lahat po ng nakikinig ngayon, maraming salamat po. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.